mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tinatayang higit 10 milyong katao sa buong mundo ang nagkakaroon ng Alzheimer's disease kada taon. Base yan sa annual report na inilalabas ng Alzheimer's Association. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring natutuklasang pinakamabisang gamot para bigyang lunas ang sakit na ito. Kaya naman sa isang pag-aaral na isinagawa ng veterinarya na si Robert McKitchen mula sa University of Edinburgh, natuklasan nito na may pagkakatulad pala ang utak ng mga matatandang pusa na may demensya sa mga taong may Alzheimer's disease. Aniya, maaaring maging mahusay na modelo ang mga naturang fur baby para sa pag-aaral ng nasabing sakit at makalikha ng gamot pangontra dito. Natuklasan kasi na may cellular rin sa utak ang pusa na tinatawag na microglia at astrocytes. Ang microglia ay ang tagalinis ng utak, habang ang astrocytes naman ang taga-suporta ng ating neurons para mas maging maayos ang daloy ng nutrients sa ating katawan. Bagamat layunin nilang tumulong sa paglilinis ng utak, maaari rin silang makapinsala kapag hindi nila naalis ng maayos ang tinatawag na amyloid plaques, ang protina na naiipon sa utak na siyang nagiging sanhi ng Alzheimer's na ito. Kasalukuyan nang isinasagawa pa ng grupo ni McKitchen ang eksperimento na aniya maaaring maging breakthrough sa Alzheimer's treatment ng tao at maging para na rin sa kalusugan ng mga hayop. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyado. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ng Martes, sa 13 na sa buwan ng Enero taon 2025 o 26 sa ulo ng mga balansyadong balita. Extradition treaty sa Portugal. Ipinahayos na ni Pangulong Bongbong Marcos para maaresto si Saldico. Panibagong pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc naranasan. Mga matataas na opisyal ng Bureau of Fire Protection pinakakasuhan naman dahil sa multi-bilyong pisong katiwalian. Dami ng mga namatay sa trahedya sa landfill sa Cebu umakyat na sa 12. Pangamba ng publiko sa banta ng superflu, pinawi naman ng Department of Health pagtaas ng kaso ng respiratory infections. Itinanggi. Congressman Barzaga kakasuhan ng NUP sa hukuman. Nagbabadyang bagong balasahan sa gabinete. Itinanggi naman ng Malacanang. Pulis sinaksak ng kabaro sa loob ng Camp Crame. Jailbreak sa Cagayan de Oro City. 6 na preso, pumuga isa. Nadakip. At low pressure area na posibleng maging kauna-unahang bagyo sa bansa ngayong 2026 nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Balansyado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita ay pinagutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang repatriation kay dating Congressman Saldico. Ito'y kasabay ng direktiba ni BBM dahil kasa ang extradition treaty sa Portugal para sa mabilisang repatriation kay Ko. Ayon kay Interior Secretary John B. Cremolya, nagbigay na ng instruction ng Presidente para sa formal application ng extradition treaty kahit wala pang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hihilingin na umano ng gobyerno ng Pilipinas ang repatriation sa pamamagitan ng Interpol upang maibalik si Ko sa bansa kung talagang ito'y nasa Portugal. Nauna nang idineklara ng Sandigang Bayan si Ko bilang isang fugitive from justice. Magunita ang naglabas naman ng warrant of arrest noong nakaraang taon laban kina Ko at 15 iba pa. Kabilang ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga direktor ng SunWest Corporation kaugnay ng anomalya sa flood control projects.
Nais pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mandato at manatiling isang fact-finding body. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na bahagi ito ng layunin ng Pangulo na masusing imbestigahan ang mga proyekto ng infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na plano nilang sumulat sa Pangulo upang linawin ang guidelines ng komisyon sa gitna ng mga ulat na malapit ng buwagin ang ICI. Giit ni Castro, hangad ng Pangulo ang pagkakaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na tututok sa investigasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Wala pa rin umanong malinaw na impormasyon kung may kapalit para sa mga nagbitiw na commissioners na sina Babe Singson at Rosana Fajardo. Samantala, sa kaugnay na balita, lumarga na ang unang asset recovery meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong taon para sa mabilisang pagbawi ng mga ninakaw na flood control projects. Pinangunahan ni Attorney Renato Paraiso, Chairman ng Technical Working Group ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang pagpupulong kung saan ipinaalaala nito sa mga kasapi ng kanilang tungkulin na panagutin ng mga responsable sa anomalya. Giit ni Paraiso katuwang ang TWD na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa investigasyon. Narito ang kanyang tinig. To make the people responsible for these flood control controversy and scandal accountable, recover as much assets as we can, preserve the assets so that the people and our courts may have something to look upon whenever they render their judgments. I think it's also important that we emphasize that the technical working as one, different agencies coming together. Samantala, wala pa ring bagong mga commissioner ang Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control. Ito'y kahit pa noong isang taon sunurang nagbitiw sina dating DPWH Secretary Babe Singson at Rosana Fajardo. Iginit naman ng komisyon na patuloy lang sila sa kanilang trabaho, kabilang ang pagbawi sa ill-gotten assets sa kabila ng umunoy nakatakdang pagbuwag sa kanila sa Pebrero 1. Muling giniit ng Independent Commission ang commitment nito sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno para mabilis na ma-recover ang mga ninakaw na asset at pera ng taong bayan. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon na pailing na lamang si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nang tanungin tungkol sa usapang binawi na niya ang naunang paggamit sa pagkakasangkot sa mga ghost flood projects sa Bulacan. Ayon kay Department of Justice spokesperson Rafael Nicolo Martinez, nagtungo si Alcantara sa DOJ para makapagpulong sa mga opisyal ng Witness Protection Program kung saan siya kasalukuyang sakop. Nilinaw naman ng DOJ na wala pa silang natatanggap o nare-review na anumang affidavit mula kay Alcantara na bumabawi sa kanyang mga naunang pahayag. Kamakailan, nag-turnover si Alcantara ng 181.37 million sa DOJ bilang bahagi ng kanyang pangakong isasauli ang kabuang 300 milyong kickback mula sa mga flood control projects. Naghain ng not guilty plea sina Sara Diskaya at 8 kapwa akusado para sa kasong graft at malversation kaugnay ng umunoy 96.5 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental. Sabi sa DZRH News ni National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari, ibinasura rin ng korte ang motion to quash information at motion to remain in the custody of the NBI ng mga ito. Mananatili ang mga akusado sa Lapu-Lapu City Jail at dahil nakakuha na ng jurisdiksyon sa kanilang korte, maaari nang magpatuloy ang paglilitis. Kanina humarap ang mga akusado sa arraignment o pagbasa ng sakdal sa Regional Trial Court Branch 27 ng Lapu-Lapu City sa Cebu. Matatanda ang humirit ang kontratista na maibalik sa kustodiya ng NBI kung saan siya sumuko bago bitbitin sa Lapu-Lapu City Jail. Samantala, terminated na ang halos 12,000 megawatt na mga kontrata ng Solar Philippines noong 2024 at 2025 na itinatag ni Congressman Leandro Leviste. Sa kumpirmasyon sa DZRH Energy Secretary Sharon Garin, dahil ito sa kabigoan itong tumalima sa contractual obligation.
Sinabi ni Garin na wala pang natatanggap na tugon ng DOE mula sa Solar Enterprise kahit paulit-ulit umano silang nakikipag-ugnayan sa kumpanya. Binigyang din ni Garin na dumaan sa kompletong due process ang ahensya bago tuloy ang kanselay ng mga kontrata. Maaaring maharap ang solar firms sa nasa 24 billion penalty at financial obligations. Nang haras na naman ang barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, na isang Filipino fishing vessel ang hinara sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nangyaring insidente kahapon ng tanghali, January 12, nang harangin ng People's Liberation Army Navy Ship 621 at China Coast Guard 23521 ang fishing boat na FFB Prince LJ. Maliban sa mapanganib na paglapit sa mas maliit na sasakyang pandagat, nagpatunog din umano ng malakas na sirena ang mga barko ng China. Wala namang napaulat na nagtamo ng injury at agad na nakaresponde ang Philippine Coast Guard. Ayon kay Trinidad, ito ang unang insidente ng harassment ng China sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone ngayong taon. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Pinasisibak na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang hepe ng Bureau of Fire Protections at iba pang opisyal nito dahil sa korupsyon. Sa panayam ng DZRH, isiniwalat ni Remulla na umaabot na sa 15 bilyong piso ang nakukubra ng BFP kada taon. Inihalimbawa nito ang iniinspeksyon nilang gusali sa Quezon City kung saan naabot sa 30 million pesos ang singil ng VFP para lamang sa fire extinguisher at 70 million naman para sa sprinkler system. Bukod dito ay kinuwento rin ni Remulla na mismong ang tanggapan ng fire chief ng VFP pa ang nagalok sa kanya ng kickback para sa mga overpriced na fire truck. Nangyari niya ito noong December 2025 sa isang birthday party ng kanyang kaibigan. Narito ang tinig ni Remulla. Pumunta siya. Biglang tinabi ng isang kanang kamay niya, yung barkada ko. Pare sabi ko, Chef, may 1.5 million siya kada truck. Hindi nyo pinusasan eh. Hindi ko magsasabi sa akin. Siyempre, nung isunod na araw, pinaliguan ko ng mura yung fire chief natin. Pero galit talaga ako, diba? Tama, tinitigilan na nga natin yun eh. Tuloy pa rin sila. Samantala, sumampa na sa 12 ang bilang ng nasawi sa gumuhong landfill sa barangay Binalio, Cebu City. Itong kinumpirma sa DZRH ni Cebu City Councilor at Disaster Risk Reduction and Management Council Head Dave Tumulak. Ito anya ay matapos ma-recover ng otoridad ang bangkay ng 58-year-old na babae mula sa tambak ng basura pasado alas 2 kaninang madaling araw. Samantala, 24 na katao pa umano ang patuloy na pinaghahanap habang 18 naman ang nasa ospital. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations sa lugar. Samantala, walang pagtaas ng kaso ng sulfur flu sa bansa at sa katunayan ay bumaba pa ito. Sa panayam ng DZRH kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nito na sa katunayan, sa 24,091 na naitalang mga kaso ng severe acute respiratory infections, 14 lamang dito ang subclade K variant o superflu. Paliwanag ni Domingo, ang influenza na nararanasan ngayon ay lumang sakit na, ngunit may bago lang na pangalan dahil ito ay nagpalit ng anyo. Pakinggan natin si Domingo. Bumaba pa nga ho tayo eh. Ang naitala natin mula Enero 1 hanggang Disyembre 27 ng 2025 ay 24,091 na SARI, tawag natin dyan, Severe Acute Respiratory Infection cases. 14 lamang dito, Romel at Sister L, ang dahil sa subclade K or superflu. Datos po mula sa buong Pilipinas. Mas pababa ito ng 19%, no? Kumpara sa 29,600 na naitala noong 2024. Samantala, sa iba pang mga balita, nakatakdang magsampa ng kaso sa korte ang National Unity Party laban sa dati nitong miyembro na si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa kumpirmasyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, ibabatay ang kaso sa mga pahayag ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang ilang miyembro ng partido. Batay sa aligasyon ni Barzaga, nagbigay umano ng suhol ang bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon upang suportahan ang kandidatura ni dating House Speaker
Martin Romualdez noong 2025 midterm elections. Maring itinanggi ni Puno ang paratang at iginiit na walang katotohanan ang akusasyon dahil si Romualdez ay tumakbong walang kalaban sa 1st District ng Leyte, kaya walang dahilan para sa sinasabing suhulan. Samantala kasalukuyang nahaharap si Barzaga sa 60 araw na suspensyon sa Kamara, kaugnay ng reklamong disorderly conduct at disrespectful content sa kanyang mga social media posts na isinampa rin ng National Unity Party. Samantala ay sinasantabi naman ng Palasyo ng Malacanang impormasyon sa di umano'y nagbabadyang panibagong balasahan sa gabinete. Binigyang din Executive Secretary Ralph Recto na mga kaparehong espekulasyon ay hindi makatutulong sa gobyerno. Gayunpaman, ipinalala ng opisyal ng pananatili ng iba pang presidential appointees ay nakasalalay sa kanilang performance sa trabaho. Kaya naman, sinabi ni Recto na lahat sila ay sumasalang sa regular na performance review ng Office of the President. Sugatan ng isang pulis matapos saksakin ng kabaro sa loob ng Criminal Investigation and Detection Group Headquarters sa Campo Crame kaninang umaga. Nag-aalmusal lamang ang mga pulis kasamang restricted na tauhan ng Anti-Organized Crime Unit na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro nang bumunot ng kitchen knife ang kapwa restricted na si Police Senior Master Sergeant Michael Camilo. Tinangkapang pumalag ni Castro at inakap si Camilo pero natarakan na siya ng patalim sa kanyang likod. Isinugod sa PNP General Hospital ang biktimang patuloy na inoobserbahan dahil sa tinamong blood loss. Habang agad namang inaresto si Camilo, nahaharap sa administrative at criminal investigation. Habang dinala na sa forensic group ang ginamit niyang patalim. Sabi ng saksing deputy officer, napansin niyang tila nagbago ang asta o behavior ng suspect ilang oras bago gawin ang pananaksak. Nabatid na parehong kasama sina Castro at Camilo sa mga sinibak dahil sa pagkawala ng 13 million pesos na pogo money sa Bataan. Wala na bang mga kriminal ngayon? Wala na bang mga masasamang loob? Wala na bang mga ibang mapagtuunang kalaban ng ang mga polis? Sila ang... Ba't sila na nagbabaril na nagsasaksakan? Ang lungkot. Ano nangyayari na ho sa inyo, mga minamahal namin at sinisintang mga polis? Sana na may sawata po itong ganito na kayo mismo ay nagpapatayan. Hindi ho magandang ehemplo ito sapagkat magbubunyi ang mga kriminal kung mga alagad ng batas mismo ang magkakalaban. 26 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and meron ho kaming pinagkukwentuhan ng aking partner of the year, but we have to share to you dahil parang may mali partner yung amin hong pinag-uukuntahan yung ating headline kanina na in-announce na ng gobyernong ito na nag-a-apply sila ng extradition treaty sa Portugal para mahuli si Zaldico. Bakit hindi muna kaya natin ginawang mag-apply ng walang kaingay-ingay at magkaroon tayo ng extradition treaty at bulagain natin si Zaldico? Hindi ba?
Normally, dapat ganun. Oo. Pero siguro, na-excite ang mga officials natin, mali di ba? yun. So, nabanggit. Para ka partner na may ready na sugalan o may nagpapat session pero sinabi mo na dun sa asset mo na sabihin mo doon sa re-raid namin, magre-raid kami ng alas 5 ng hapon, ha? Yun lang yung medyo ano dyan eh. Kasi kilala naman natin yung Hindi libro ba? na napakasikat na The Art of War. Yes. Isa doon sa mga nakasulat doon ay hindi mo kailangan ipaaalam sa iyong kalaban, competitor o kung ano man yan, yung next move mo, di ba? Baka naman, no. Yung element of surprise kasi nawawala na. Paano kung ngayon pa lamang, kung ako si Saldico, ba't naman mananatili ako dyan sa Portugal with all the money and all the billions of pesos I have? Or pwede rin manatili pa rin siya doon kasi wala nga naman tayong extradition treaty. Kansilado naman kanyang passport? Di ba hindi pa naman? Paano kung from Portugal pumunta na siya ng Antarctica? Hindi, Philippine passport yata niya kanselado. Pero I think ang sabi ng mga government officials natin, hindi ko alam kung saang opisina, pwede, maaari, but they are not sure na meron siyang Portuguese passport. Kanya nga. Sa dami, Kaya diba? mobile pa siya, nakaka-move around pa siya sa Europe. Sa dami ng kanyang mina ng pera, partner, hindi imposible na nakapag-establish na ito ng teritoryo at kapangyarihan at impluensyang malawak. Hindi ba? May mga, ito naman siguro maaari din nga, may posibilidad. Baka nga raw nakabili na ito ng isla Wow, sana all may isla, di ba? Para pag stress ka sa buhay, pwede ka nalang pumunta doon anytime. Bakit naman ho ninyo pinagwawagwagan agad at ang ingay-ingay ninyo sa mga ganyang bagay? Hindi pa ba kayo? Nakuryente na nga kayo roon na DILG, DOJ, Ombudsman, Malacanang. Nakuryente na nga kayo doon sa magpapakulong kayo bago magpasko Inunahan pa ninyo ang mga korte sa desisyon na kanilang ibababa. Di ba? Kita ninyo, walang nangyari, walang nakulong. Na-excite kayo, in-announce ninyo, nagpagawa kayo ng kulungan para sa mga high profile. Ngayon, ang nakakulong, si Sara Diskaya, naroon sa Lapu-Lapu sa Cebu. Hindi ba? Wala man na hong nakukulong maski isang congressman, senador. Puro kayo DPW at yung pinagtutuunan ng pansin, partner. Alam naman nating lahat na hindi naman ang mga yan magiging mapangahas at kikilos para kulingkangin ang bilyong pisong pondo kung hindi ipinag-uutos ng mga nakatataas pa sa kanila. Oo. Kumbaga, small fry pa lang. Hindi siya big fish Kaya nga ho sana naman, tayo. Matuto naman tayo. Hindi naman kami siya nagmamarunong sa inyo, pero parang hindi magandang yung mga ginagawa ninyo na ganyan. Nauna pa ang inyong announcement ng gagawin. Tapos wala naman kayo na-accomplish with all due respect sa inyo. Di ba? Ay nakakita ng manghuhuli kayo Sinasabi ninyo kung paano nyo siya mahuhuli, kung saan nyo siya huhuli. Anak na, di ba? Hindi, ilatag nyo na lang po lahat ng plano nyo. I-announce nyo na. I-post nyo na po sa online. Ganon lang din naman pala. Telegraphing your move. That's not how it is sa operation, di ba? Tsaka may Interpol di ba? Kayang-kaya naman yan. No, I think hindi naman ang option lang is to cancel a passport or extradition. Baka may iba pong mga options pa sa law enforcement side, di ba? Na pwedeng i-explore. Kaya, aminin na ninyo, kung talagang gusto nyo pauwiin si Saldico, huwag nyo na kaming artihan ng mga kung ano-ano, mga ganyang klase ng mag-a-apply pa kayo ng extradition. Ibig sabihin, pag hindi na nag-materialize yan, pag hindi na-aprobahan yung extradition na yan, hindi nyo, ibig sabihin ba, hindi nyo mapapauwi si Saldico? Di ba? Sa tagal nang yan. Wala namang nangyayari. Yung ng DPWH secretary ninyo, nakalayas na, nakapunta na ng Amerika, babalik daw nung bago baka Pasko, hindi naman bumalik noong 27. Si Secretary Bunoan, asa na si Secretary Bunoan? Sa US yata siya papunta nun, di ba? Kaya nang sinasabi natin, magtrabaho kayo ng masinsinan at sincero kung talagang gusto ninyo, kung talagang seryoso kayong sugpuin ng korupsyong ito sa flood control anomalies. Unahin ninyo
ang gawa bago ang salita. Balansyado! 43 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon, tuloy tayo sa mga balita. 6 na preso ang nakatakas naman sa Cagayan de Oro City. Natuklasan ang jailbreak pasado alas 12 ng hating gabi sa detention cell ng police station sa barangay Puerto ng Naturang Lungsod. Ayon sa impormasyon, nilagari ng 6 na inmates ang rehas ng kanilang selda. Agad namang nahuli ang isa sa mga tumakas habang ikinasa ang manhunt laban sa 5 pugante. Inalis na sa pwestong police station commander sa Puerto, Cagayan de Oro at iniimbestigahan na din ang mga polis na nakaduty ng mangyari ang jailbreak. Batay sa inisyal na impormasyon, isang babae ang nagpasok ng lagaring bakal sa selda ng mga tumakas na preso. Samantala, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,015 kilometers silangan timog silangan ng southeastern Mindanao. Mayroon itong medium chance na mag-develop bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Kapag naging isang ganap na bagyo, tatawagin itong bagyong Ada na siyang pinakaunang bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Nakita ko mukhang Biyernes Sabado, partner. Maglalapunaw ang kwan sa ulan. Sinusulong naman sa Kamara ang panukalang pag-amyenda sa party list system upang pigilan ang paggamit ng mga party list group ng political dynasties at contractors. Nakapaloob ito sa House Bill 7074 na inihain niya na akbayan Congressman Chel Jokno. Sabi sa panukala ay pagbabawal ang pagrerehistro ng mga party list na gumagamit ng pangalan ng mga programa sa media, government assistance, public officials, celebrities at iba pang public figures. Iminumungkahi rin ang pagtatanggal sa 3-seat limit upang magkaroon ng mas patas at proporsyonal na representasyon. Batay sa ulat ng PCIJ, 66% ng mga party lists sa 19th Congress ay nominee mula sa mga political dynasty. Samantala, 2 umunong congressmen nakakampi ni Vice President Sara Duterte ang mag-i-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong impormasyon ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice ng Caloocan City sa gitna ng mga usap-usapan ng impeachment. Ayon kay Erice, pina-finalize na ang draft complaint pero hindi niya alam ang timing ng pagpa-file. Niyaya umano siya na i-endorso ang reklamo pero tinanggihan niya ito dahil gusto niyang magkaroon ng bukas na isipan sa gagawing pagtalakay ng House Committee on Justice kung matutuloy. Anya ayaw din niya na ma-identify sa grupo ng mga Duterte dahil siya umano ay True Blue Liberal Party. Ang isasampa umunong reklamo ay may kaugnayan sa mga anomalya sa 2023, 2024 at 2025 national budgets. Samantala, nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na walang pagkakawatak-watak sa kanilang hanay. Kasabay nito, naniniwala ang AFP na hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang o sa kabila ng pagbawi ng suporta ng isang senior military officials. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, tiwala sila sa kakayahan ng bawat commander na gawin ang trabaho ng maayos batay sa naaayon ng chain of command. Narito si Padilla. There is no loyalty checks to be conducted. Kilala po namin ang aming mga leaders. We know how our leaders conduct their own leadership skills. Nandiyan po yung pagtingin namin, respeto po sa aming mga higher authorities. And each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Nasa higit 16,000 classroom ang inaasahang itatayo matapos aprubahan ang 105.7 billion pesos Public-Private Partnership o PPP project. Ayon sa Department of Education o DepEd, parte ang nasabing proyekto sa kanilang programa para masolusyonan ang kakulangan ng classroom sa buong bansa. Saad pa ni DepEd Secretary Sunny Angara, ang itatayong classroom ay para mabigyan ng sapat na espasyo ang mga estudyante at para makapagturo ng maayos ang mga guro. Inaasahang nasa 80,000 ang mga mag-aaral sa bansa ang makikinabang sa naturang proyekto. Samantala, bukod dito, mayroon ding programa sa ilalim ng 2026 national budget na pinahihintulutan ng LGUs na manguna sa pagpapatayo ng classroom sa mga paaralan. Samantala, tumagilid naman ang isang tanker truck sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Maynila kaninang madaling araw na nagdulot ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Sa inisyal na ulat, nawala naman ng kontrol ang driver ng tanker truck na galing sa NLEX connector habang papakanan sa naturang kalsada dahil pang tumagilid ng sasakyan. Tumaga sa kalsada ang kargang sangkap sa paggawa ng candy dahil pang maging madulas ang daan at sumemplang ang ilang motorsiklo.
Agad rumisponde naman ang MMDA Road Emergency Group. Subalit natagalan ang clearing operation dahil sa bigat ng tanker truck. Bumulwak ang lava sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang 1:39 ng umaga. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng halos 35 seconds ang short-lived lava fountain na may taas na 100 metro. Nananatili ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Samantala sa datos ng Department of Social Welfare and Development, aabot na sa higit 5,300 family food packs ang naipamahagi sa mga apektadong residente na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. Higit 1,000 ang ready-to-eat food habang halos 2,300 ang non-food items. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa flight na dumaraan malapit sa Bulkang Mayon dahil sa patuloy itong aktibidad. Ayon sa CAAP, epektibo ang extension ng NOTAM mula alas 10:06 ng umaga ng Enero 13 hanggang alas 8:03 ng umaga ng Enero 14. Mahigpit na pinapayuhan naman ang lahat ng flight operators na iwasan ang paglipad malapit sa summit ng bulkan at patuloy na subaybayan ang nilabas na NOTAM at opisyal na abiso. Patuloy naman ang pagbabantay ng CAAP sa sitwasyon at tiniyak na prioridad ng ahensya ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng operasyon sa Himpapawid. Nasabat ng Bureau of Customs ang higit sa 105 million pesos na halaga ng mga pinuslit na sigarilyo sa isang compound sa Dinalupihan, Bataan. Ayon sa BOC, na diskubre sa loob ng compound ang 12 sasakyan na may kargang humigit kumulang 1,030 master cases ng mga sigarilyo. Napag-alamang galing ang mga ito sa China, Vietnam at Korea at pinaniniwala ang ipamamahagi sana ito sa Region 2 at 3. Sabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang naturang operasyon ay bahagi ng kanilang nagpapatuloy na kampanya laban sa anumang uri ng smuggling. Oy, good news sa mga senior citizen ba, partner? Meron palang discount ang mga senior citizen at person with disabilities pagbibili ng LPG. Ito ay alinsunod sa Joint Administrative Order ng DOE, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sa ilalim nito, maaaring mag-avail ng 5% discount sa kada 11 kilogram ng LPG, isang beses kada 5 buwan ang nasabing sektor. Wala ko naman, kada mauubusan. Ano? Ilan? 5% sa kada 11 kilograms, pero isang beses lang kada 5 buwan. Ay, ganun. Akala ko naman kada mauubos. Akala ko kada ka bibili ka. Oo nga. Ba't di naman kada mauubos na lang? Grabe naman. Samantala, humingi. Ito mga ganito. Sorry, nagbigay pa kayo. Sorry ah. Ito mga ganitong kayo naman talaga. Oh. Baka sabihin, baka i-bash tayo, sabihin hindi tayo, mga ingrata tayo. Partner naman, ang 11 kilograms na LPG. Gaano ba tatagal yun? Sa isang pamilyang may 4 na 5 miyembro, 3 anak at mag-asawa, at may mga aso at pusang pinakakain. Tsaka may mga ampon na nakikikain. Siguro mga kwanyan, mga isang buwan. Abutin ng isang buwan. So kada buwan, or 1.5 LPG, bibili kayo. Di ba? Ibig sabihin, sa 5 buwan, 4 na beses kang bibili. Diba? Ng LPG. So, isang beses dyan sa panukala ay sa kung ano man yan. Ano so, ba kung yan? 4 na 1,100, 4,000. For 11 kilogram lang yun? 4 na 1,100, magkano yun? 4,400. Ililis mo 5%. Ang 10% nun ay... sige, kaya mo yan. Mathematics. 440 ang 10% ng 4,400. 5% lang yung discount. 5% lang. Di 220 lang ang mababahos mo. sa hindi pa ginawang 5% kada LPG. Grabe, no? Sabi nila, pasalamat kayo, meron, di ba? Pero para naman kasing, yan, alam mo yung, anong tawag doon? Yung limos, parang limos na siya Beggar cannot be chooser. Pero wag naman ganito. Ito naman ang pinag-uusapan natin dito ay mga senior citizen. Bigyan nyo naman ng dignidad. At saka mga anong tawag riyan? Mga persons PWD, with disabilities. Diba? Dapat nga. O sige, sabihin na natin na every 5 months. Sana man lang mga 10% naman. 5% naman kayo. Parang tsaka seniors,
PWD, meron silang mga discounts kahit sa restaurant, 'di ba? Bibili sila, may purchases, 'di ba? Bakit Oo. hindi isama 'yan, 'di ba? Oo, ewan ko baga, para naman kayong tama hindi naman nagpapalimos itong mga ito. Huwag na naman kung kayo napipilitan din lamang. Wag na. Kaya naman. Wag na lang. Pasamain lang ninyo lalo ang loob ng mga ito. 5:53 ng hapon, babalik po kami para sa iba pa mga balita. Unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. PWD tsaka madalas naman yan nakatira lang sa mga anak. Precisely, partner, mas madalas nga hong gamitin ang lutuan pagka may PWD ka at saka meron kang senior citizen. Mag-init ka na lang ng tubig na pampaligo ng mga yan. Tama. Yung kanilang kinakain hindi pwedeng bahaw. Oo. Hindi pwedeng malamig. Kailangan fresh. Yung kanilang gatas, yung kanilang kape hindi pwedeng hindi pwedeng ice coffee sa mga yan. Kailangan laging mainit yan. Di ba? Ay, nako. Ay, kayo talaga. At pagka wala kang pambili ng mineral water, magpapakulo ka ng tubig. Pinapakuloan mo tubig na iniinom ng mga yan. Kasi syempre, sensitive na ang tiyan.
Kailangan yung pang ano sa luto ay malinis, di ba? Talaga naman Sige. Tayo Naman na. para wala kayong senior citizen sa bahay. Ay, buhay. Si John Manalo, Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Naku, bakit naman mukhang ang Friday ba, Dr. John? Friday ho ba o Sabado ang pasok po at mararamdaman ng bagyo, Dr. John? Yes po, Friday and Saturday, ito po yung time na pinakamalapit yung bagyo sa ating kalupaan. Pero yung pagpasok po niya ay kaninang 2:00 ng hapon sa loob ng Philippine Area of Special Opo. Nasa karagatang sakop na ng Pilipinas, kumbaga. Yes po, opo. Opo. Ano ho ang track nito? Saan po ito dadaan? Na possible saan ang first landfall nito kung sakali? Yung landfall po niya, kung sakali na magtuloy-tuloy yung northwestward na track niya ay sa Eastern Visayas po. Pero again po, yung pag-landfall niya hindi pa rin na certain. So, yung movement niya ay generally pa northwest and eventually magno-northward po siya. Hindi po siya mag-cross papunta sa West Philippine Sea dahil may high pressure area po na pumipigil doon. Kaya ang general na magiging movement niya ay pa-northward po. Or eventually, paglapit niya sa kalupaan natin ay magno-northeastward po, palayo sa ating lupa. Okay. Medyo malaki po ba at malakas po ba ang dalang pag-ulan at hangin ito? Ano po bang inyong nakikita, Dr. John Manalo, sir? Yung pinakamalakas po na nakikita natin na intensity sa kasalukuyan ay hanggang tropical storm. Signal number 2 po yung kaakibat nito. Pero ang worst case scenario ay posible ito na maging severe tropical storm, signal number 3. So, yung in terms naman dun sa magiging characteristic niya, hindi po siya ganun tipong halimbawa ng mga typhoon category na lakas ng hangin. Pero, yung lakas po ng ulan, yung moisture, yung ulap na posibleng nadali nito dahil yung sa shear line o yung mga ulap na associated doon, kasama na rin yung mga ulap na associated sa northeast sa amihan, ay magsusupply po ng moisture dito sa papalapit na bagyo. Ibig sabihin ay posible na mapalawak nito yung kaulapan na associated dito sa magiging bagyo. Kung Eastern Visayas po ito, dadaan po ba ito ng Bicol, Southern Tagalog at tatawid ng Palawan? Hindi po ito tatawid pa westward. Pero ang nakikita natin na scenario dito ay lalapit po siya. Tama po yung mga lugar na binanggit natin, Eastern Visayas and then Bicol region. Pero eventually ay pagtutuloy-tuloy siya northward na direction. Pwedeng baybayin po niya yung eastern coastal area ng Central and Northern Luzon or posible naman na mag-northeastward na yung movement niya. Papalayo na po sa ating kalupaan. Papuntang Southern Japan. Pwedeng doon na po sa may area po ng sa likod na papunta ng Batanes na. Posible po dyan, opo. Okay. So mga ilang araw po at kailan po natin nakikita na lalabas po ito ng bansa? Ilang araw po na magiging maulan at mabagyo ang ating panahon, Dr. John Manalo, sir? Posible po na umabot hanggang Monday, yun talagang maulan. And then, posible mag-extend ng Tuesday. Pero eventually, yung scenario na nakikita natin, pwede, posible na mag-dissipate na siya o malusaw din siya bago lumabas ng PAR. Pero posible din naman na magtuloy-tuloy yung movement niya pa northeastward. Halimbawa po na westward yung magiging hindi westward. Halimbawa na baybay niya yung pa-northward na direction papuntang Batanes, yung pinaka-maapektuhan po, yung eastern part ng ating bansa. Metro Manila ay magiging maulan po ba pagsapit ng Huwebes ng gabi hanggang Sabado? Hindi po natin nakikita na sa kasalukuyan na ating analysis na malaki yung magiging epekto nito sa Metro Manila. Ang magiging main po talaga dito ay yung eastern part ng ating bansa. Pero medyo may pagka makulimlim, of course, may konting pag-uulan. Tama po ba, sir? Yes po. Opo. Magiging may mga kaulapan po tayo. So ito po ang ating unang bagyo. Tama po ba? Ada ang kanyang pangalan or Ada o para sa Shal? Ada. Opo, tama po yan. Unang bagyo po natin. Opo. And then ang kasunod ay si? Letter B. Ang kasunod po natin ay nasa dulo po ng dila ko. Sino ba yan? Si Bernardo ba yan? Si Basyang? Si Adam, si Ibnaw ba yan? Si Adam and po ni Ada. Ay, tama po kayo, si Basyang po. Talaga? Basyang. Si Basyang. Pero naalala ko po na Basyang po ito. Basyang. Si Basya pala. Si Popoy ho ba yan? Basya o Basyang? Ayun, tama po. Nakita ko na po, Basyang po. Basyang. So pwede na akong tumaya sa loto. Nakahula ka na. Nakahula eh.
Baka swerte. Dr. John, salamat po na marami for your announcement. Thank you po. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Thank you. Dr. John Manano ng Pag-asa. Yun naman, Si hopefully, Ada. Huwag nang lalakas ang, mukhang hindi makiging malakas daw ang hangin. Tropical storm. Ang ulan lang may mga panahong malakas at may mga dadaan ng malakas na ulan. Ingat! Samantala, dumako na tayo sa mga report. Papel ng LGUs pinalalakas sa ilalim ng 2026 National Budget ayon sa DBM. RH14 Leth Narciso Let. Bibigyan ng mas malaking kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng 2026 National Budget para sa layuning mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng Department of Budget and Management na tatanggap ang mga LGU ng kabuang 1.19 trillion peso na National Tax Allotment o NTA, bukod pa sa mahigit 31.7 billion pesos na special shares mula sa National Wealth at 1.41 billion pesos mula sa Fire Code fees. Higit doble rin ang itinaas ng Local Government Support Fund na 57.87 billion pesos para sa 2026. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, ang pondong ito ay inilaan para palakasin ang basic services, suportahan ang kabuhayan at tulungan ang mga low-income at resource-constrained LGUs. Kaugnay nito, ang mga proyektong ipatutupad sa mga lungsod at bayan ay dapat manggaling mismo sa local development plans ng LGUs para maiwasan ang mga proyektong hindi hinihingi o hindi tugma sa pangailangan ng lugar. Sa disaster response naman, may nakalaang 39.82 billion pesos na National Disaster Risk Reduction and Management Fund kung saan 15.33 billion ay direktang ilalaan para sa rehabilitasyon at konstruksyon na ipatutupad ng mga LGU. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, pagtaas ng budget sa food allowance ng mga PDL sa 2026 national budget, ilan sa mga reforma na ipinatutupad ng gobyerno sa mga bilangguan. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Malaki ang may tutulong ng pagtaas ng food allowance para sa persons deprived of liberty sa ilalim ng 2026 national budget at makatutulong para mabigyan sila ng makataong pagkain. Sa ilalim ng 2026 national budget, itinaas sa 100 pesos kada araw ang subsistence allowance ng mga bilanggo. Gagawin din na 20 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos ang medical allowance ng mga PDLs. Sakop nito ang mga nakadetain sa BJMP supervised jails at penal facilities na minamanage ng Bureau of Corrections. Ayon kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Paranaque, mula 2019, 70 pesos lang ang budget at ito ay kulang para sa kanilang pagkain at gamot. Sabi ni Yamsuan, bagamat hindi pa sasapat ang naturang halaga, makatutulong ito para maisulong ang makataong pamumuhay sa bilangguan ng mga PDL. Dagdag pa ni Yamsuan, miyembro ng House Contingent sa BICAM, patuloy nilang isusulong na maitaas ang medicine allowance para sa mga PDL sa susunod na fiscal year. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Travel tax sa mga ordinaryong Pilipino na pasahero naman sa eroplano dapat nang tanggalin. Raymond at Paz, RH28. Raymond. Bugbog na sa bayarin ng karamihan ng ating mga kababayan kaya't dapat bawasan ang buwis na ipinapataw sa kanila. Ito ang paniniwala ni Senador Raffy Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Public Services. Nais ni Tulfo na tanggalin na ang travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong bumibiyahe sa economy class patungo sa anumang panig ng mundo. Ito ay nakapaloob sa Senate Bill No. 88 na layuning amyandahan ng Republic Act 1478 at Republic Act 6141 o Travel Tax Law. Katwiran ni Tulfo, patuloy na nagiging pasanin ng mga pasahero sa economy class ang travel tax lalo na sa mga bumibiyahe na may limitadong budget. Nilinaw naman ni Senator Raffy na hindi layunin ng kanyang panukala na tuluyang tanggalin ang travel tax dahil mananatili ang travel tax para sa mga pasaherong bumibiyahe sa business class o mas mataas pa na mas mayaman at makapag-ambag sa pambansang kaunlaran. Patuloy itong makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng TIESA, SHED at NCCA para sa sustainability ng mga mamalagang proyekto at programa habang tinutulungan
ang mga average Filipino traveler na maibsan ang kanilang pasaning buwis. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paa. Samantala, pickpocket suspect at isa pa arestado sa Makati dahil sa droga at illegal gambling. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan Noche. Miss Kay at Kuya Henry, dalawang individual ang inaresto ng Makati City Police Station dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal gambling sa isang operasyon ng pulisya sa Barangay Pio del Pilar sa lungsod ng Makati. Nagsasagawa mo noon ng Uplan Galugad ang mga operatiba ng Substation 3 sa Medina Street nang mapansin nila ang ilang individual na nagsusugal ng Cara Cruz kabilang ang inarestong sina alias Carl at alias Marjon. Nang magpakilala ng pulis ang operatiba, tinangka umano ng dalawang tumakas, ngunit agad namang nasa kote. Nakumpiska sa dalawa ang perang taya mula kay alias Marjon at alias Carl. Sa pagsiyasat ng pulisya, tumambad ang dalawang transparent plastic sachet na naglalaman naman ng pinaghinalaang shabu. Dapat alaman ang isa sa mga suspect ay sangkot sa pagnanakaw kabilang ang pagpandurukot sa mga pampublikong sasakyan. Aritsa 27 at sika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kaka. Santa Bayana ng mga balita mula sa probinsya. 6:09 ng gabi. Ang oras. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni na mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwento. Tuwa, pero may mga hindi rin maganda ang reaksyon doon sa travel tax removal. Hindi naman lang daw lahat ay nakakapag-travel. At hindi naman daw lahat mayamang nakakapag-tour. Pero yung mga OFW naman natin, may binabayaran din yung mga travel tax yan. Diba? Meron, oo. Iba naman yung binabayaran nila. Pero, yung iba rito ang sabi, dapat ang gawin na hindi tanggalin yung mga travel na tax na yan. Ang pinakamaganda ay tax holidays. Dahil hanggat hindi na ibabalik yung mga kinurakot na bilyones, wag muna tayong maningil ng tax. Singilan ng buwis. Kasi alam mo sa travel tax, balikan ko lang yan. Tayo lang ang bansa yata na nagbabayad. Diba? Magbabayad ka para lumabas ng bansa. Tayo lang daw. Sa sa mga reaction na ano ko. Sino mo pwede natin makakapulong riyan? Bakit mga kabataan tinatax ng paglalabas? Ano makukuha na? Kasi pag sinabing tax, parang buwis yun eh.
Oo, buwis. Buwis talaga. Definitely buwis. Hindi yun insurance, buwis yun. Oo, lalo na kung magta-travel ka palabas ng Pilipinas, 'di ba? So, pag domestic naman wala ka naman babayaran, 'di ba? Pero meron na ring mga tax kung papasok ka sa isang lugar. Like Boracay ba meron? Parang ganon, parang 'di ba meron pang bukod doon? May environmental tax. May mga ganon may mga terminal fee, 'di ba? May mga ganon pa? Meron, naka-breakdown 'yun kung bibili kayo ng airfare o airline tickets, naka-breakdown, check nyo kung magkano doon. Paminsan, yung travel tax pwedeng isama, depende sa airline. Paminsan, hindi. So, babayaran nyo yun sa counter bago kayo pumunta sa check-in counter sa airport, di ba? So, magbabayad mo kayo 1,600 something yata yun. Ang mahal, di ba? 1,000 mahigit. Tas kung buong pamilya kayo, 5 kayo, edi times 5, di ba? Oo. Pag-usapan nga natin yung matiinan yung pag-ayos ng araw. Sino ba yung yung mga nasa economy class, may nabanggit ka kanina na na yung report na yung report ni Manang Milky, ni Raymond pala. Basta ako partly, ayaw ko na sabihin partly, sumasang-ayon na ako doon fully. Doon sa tax holidays na yan, hanggat hindi na ibabalik yung ninakaw sa atit, kinurakot niya mga nagpasasang yan sa flood control project anomaly na yan. Tama yun. Dapat siguro tayo hindi po pwede. Salary deduction kasi ang buwis. Tsaka kailangan pa rin gumana ng gobyerno, di ba? Mga serbisyo, kahit papano. Hindi naman natin kasalanan, partner, kung hindi magagana yan. Dahil sila naman ang lumustay niyan. Di sila ang umisip ng paraan kung paano tayo pagaganahin, hindi ba? Yun lang yung magiging problema dyan. Hindi tayo tataksan. Hindi yung tayo ang iisip ng paraan para sustinihan ang kanilang mga luho at ang kanilang mga magagarbong lifestyle, hindi ba? Tayo ba yon? Tayo ba ang dapat mag-shoulder ng kanilang mga magagarang sasakyan? Ng kanilang mga mansyon? Mga trip to Europe, mga ganyan, mga travel. Pag-aaral ng kanilang mga anak sa mga mahaling eskwelahan. Tayo ba dapat nagsushoulder ng taong bayang, tayo ba mga taxpayer dapat? Dapat sila ang nagsushoulder ng ating pangangailangan sapagkat ang lalaki ng sweldo. Hindi lang nga sweldo, may mga perks and privilege pa yan eh. Diba? Ang daming mga kung ano mga allowance pag nakapagtrabaho ka sa gobyerno, lalo na kung ikaw ay congressman. Balansyado! Ay, 20 minutes after 6 o'clock. Eriho ang balita naman sa probinsya. 1.4 milyong halaga ng shabu nasamsam ng Pangasinan Police sa loob ng isang linggo. Freddy Fajardo, arrest 38. Freddy. Umabot sa 1.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Pangasinan Police Provincial Office sa loob ng isang linggo nilang operasyon sa ilalim ng direktang supervisyon ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio. Batay sa datos na nilabas ng PPO, 27 individual ang naaresto sa kabuang 22 operasyon kung saan nakumpiska ang 205.882 gramo ng hinihinalang shabu na may state track price na 1,400,000 pesos. Itinuturing ng mga otoridad na napakalaking dagok sa kalakalan ng illegal na droga ang naturang accomplishment na bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Bukod dito, 39 na wanted person ang nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon kabilang ang isang top 1 most wanted person na 38 iba pang pugante. Sa kampanya kontra los firearms, 7 operasyong na isagawa na nagresulta ng pagkaresto ng 6 na katao at pagkasamsam ng 4 na baril. Ayon kay Colonel Mercolio, magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng mamamayan sa buong lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, senior citizen sa Las Navas, Northern Samar, natagpo ang patay matapos ng ilang araw na pagkawala. Ibalita mo yan, RH34 Jane Bantayan. Jane? Nasa state na decomposition ang matagpuan ng bangkay ng isang senior citizen na 74 anyo sa barangay Sanong Rey, Las Navas, Northern Samar. Ilang araw nang pinaghahanap ang biktima matapos na hindi na ito makauwi. Sa report ng PNP Las Navas, Enero 1, nang magtungo sa barangay San Jose ang biktima sa kanyang misis na may sakit sa pag-iisip upang maghatid sana ng pagkain.
ngunit hindi na ito nakabalik sa bahay nito sa barangay Huli-Huli na nasabing bayan ng Las Navas. Nadiskubre mismo ang bangkay ng mismong anak nito nang magtungo ito sa nasabing barangay at natagpuan ito na nasa state of decomposition sa loob ng isang kwarto. Napagdesisyon na hindi na lamang dalhin sa RH Las Navas ang nasabing biktima dahil nasa state of decomposition na ito. Gayunpaman, patuloy na inimbisigahan ng PNP ang dahilan ng pagkamatay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala, top 5 city-level high-value individual arestado sa Panakan sa Davao. Siyabot baril na kumpiska sa sa ilalim ng isang search warrant. Balita wala kay June Suter. June. Naaresto ang isang lalaki matapos ipatupad ng kapulisan ang dalawang search warrant kaugnay ng paglabag sa batas laban sa illegal na droga at illegal na pag-iingat ng baril bandang alas 3:29 na madaling araw ng Enero 13, 2026 sa Purok 22, Abad Compound, Barangay Panakan, Davao City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Mark, 32 anyos, isang pintor at residente sa sabing lugar. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Sasa Police Station 4 sa pagkipag-ugnayan ng Tactical Support Company ng RMFV-11 at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Batay sa report, ipinatupad ng kapulisan ng search warrant para sa paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 at para sa paglabag sa Republic Act 10591. Ang mga search warrant ay inisyu ng Regional Trial Court 11 Judicial Region Davao City. Sa isinagawang paghahalugog, nakumpiska ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number, 2 bala ng parehong kalibre at 8 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 161,024 pesos, pati ang isang itim na sling bag. Ang mga nakumpiskang illegal na droga ay sinumiti sa Davao City Forensic Unit para sa pagsusuri, habang ang baril at mga bala ay sinailalim sa ballistic examination. Inihanda na ang pagsasampa ng kakulang kaso laban sa suspect sa City Prosecutor's Office ng Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Suter. Samantala, 3 drug suspect timbog sa bypass sa Mariveles, Bataan, RH37. Dani Kumilang, ibalita mo yan, Dani. Matagumpay na naaresto ng Mariveles Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Marlon Buenaventura sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Mark Joseph Birabilo, Chief of Police ng Mariveles Municipal Police Station, ang 3 lalaking sangkot sa illegal na droga sa isinagawang bypass operation dakong alas 10:50 ng gabi sa National Housing Barangay Kabkabin, Mariveles, Bataan. Ayon sa report, matapos makabili ang nagpanggap na bayar ng droga sa isang alias Ricky, naaktuhan namang nagpapatsesyon ang 2 kasama nito sa lugar na sina alias David at alias Sunny, kaya agad ang mga itong inaresto. Nasamsam sa nabanggit na lugar sa ikinasang operasyon ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng humigit kumulang sa 27,000 piso, kasama ang iba't ibang drug paraphernalia, personal na gamit at mark money. Dinala ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya sa impila ng Mariveles Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at kaukulang kaso. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Dani. Samantala, mahigit 500,000 halaga ng illegal na droga na samsam sa Negros sa nakalipas na taon. Jocelyn Maki. Jocelyn? Umaabot sa 514 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa buong taon ng 2025. Ito ay nakumpiska ng kapulisan sa isinagawang 1,806 na anti-drug operations kung saan nadakip ang mahigit 2,200 na mga drug personality. Resulta rin ito ng pinaigting na intelligence monitoring at koordinasyon ng mga partner agency at komunidad. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ang accomplishment ng pulisya sa kampanya kontra iligal na droga ang nagpapakita na seryoso ang PRO6 na malinis ang rehiyon sa masamang dulot ng illegal drugs. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maki ng Aksyon Radyo Iloilo. Samantala, mga pulis ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPPO binalaan huwag papasok sa beer houses. RH46 Rex Cantong, ibalita mo yan, Rex.
Ipinag-uutos ni Negros Occidental Police Provincial Office Colonel Dennis Wenceslao sa lahat ng mga hepe ng kapulisan sa lalawigan ng Negros Occidental na kung maaari huwag pumunta sa mga bearhouses. Ayon kay Police Captain Judicis Catalugo, Negros Occidental Provincial Police Office spokesperson, maliban sa direktiba ng Provincial Director, naglabas din ito ng memorandum circular mula sa National Police Commission o NAPOLCOM na nagbabawal sa iba pang kapulisan sa mga nightclubs. Ang utos ni Wenceslao kasunod ng nangyari sa bayan ng Sibulan hinggil sa pamamaril ni Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon Jr. sa isang GRO at mga kasamahan nito. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex Cantong! Wala namang mabigat na balita sa kanlaon, Rex. So, mukhang tahimik naman. Sana na may huwag nang sumabay ito sa Mount Mayon. Mount Mayon at dito sa may mga signos ng kung ano mang pagkulo ng Bulkang Taal, ha? Samantala, showbiz na ba tayo? Showbiz na. Sige, sa showbiz, sabi ni Josa Cruzant, si Michelle D. bukas sa pagsali sa MGI All-Stars Pageant. Ano ba yung MGI? Mas matindi ba yan sa Miss You? Josa Cruzant. Josa. Mukhang hindi pa tuluyang nagsasara ang pageant chapter ni Michelle D. 3 taon ang matapos ang kanyang magkamuluhang paglahok sa Miss Universe stage, muling umugong ang pangalan ng beauty queen actress matapos niyang amining posible ang pagsali niya sa kauna-unahang Miss Grand International All-Stars pageant. Sa isang panayam, sinabi ni Michelle na ang Thailand-based competition ay definitely under consideration para sa kanya. Bagamat marami pa siyang kailangang linawin, lalo't unang edisyon pa lamang ito. Nilinaw rin ng 2023 Miss Universe Philippines title holder na bukas pa rin siya sa mundo ng pageantry at hindi niya isinasara ang pinto sa muling paglahok sa international stage. Aminado rin si Michelle na may bahagi sa kanyang sarili na gustong bumawi at itama ang ilang bagay sa naging takbo ng kanyang pageant journey. Matatanda ang nagtapos siya sa top 10 ng Miss Universe 2023 na ginanap sa El Salvador, kung saan nasungkit ang korona ni Shanice Palacios ng Nicaragua. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Josa Cruzat! Hindi pa naman. Ang bagyo naman Friday, Friday, Saturday. Pero medyo maulan-ulan na rin, makulimlim. So, magdala lang po ng panangga ng ulan. Alright. Sumayin nyo na kabuuan ng mga balita at talakayan sa Balansyado ngayong araw na ito ng Martes at 13 sa buwan ng Enero, taong 2026. Lagi namin pong paalala sa inyo ni partner kung nais nating guminhawa at umunlad ang ating buhay. Huwag po tayong manlalamang sa kapwa. Lalo tigit huwag tayong magnanakaw. Huwag nating aapihin ang ating kapwa Pilipino. At tumulong tayo sa amot ng ating makakaya dahil help is wealth. Kayamanan po ang pagtulong, mga kasama. At bago tayo magbabay, i-plug muna natin ang susunod na programa, ang DZRH Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Ang kanyang topic, paano maibabalik ang passport sa maiden name. Ayan, yung pangalan mo sa pagkadalaga. Kung ikaw ay kung ikaw ay kinasal, gusto mong ibalik sa pagkadalaga kahit hindi pa annulled ang kasal. Paano nga ba yan? Magandang paksayan. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye. Balansyado.